Afternoon po mga kababayan, Ma'am Sir, this is Jam the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 12, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Prince View Park Suite sa may Quintin Paredes Road, Barangay 289, Binondo, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Antonio Rivera Street, Barangay 237, Tondo, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, manyana, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Mas mababa, pwede. Civil service commission. Mas mababa. Ang Office of the Ombudsman, meron yung Ombudsman for Luzon, Visayas, Mindanao, meron pa yung military, Deputy Ombudsman for Military and other law enforcement officers. Ay, dapat lang akong tanong doon, yun ang nabanggit mo yan. Ito po Republic Act 1, you're really good. Ito, pang public official lang to. Oo, kasi Hindi ka pang government, hindi ka sa uniform personnel ka, hindi ka under the law. actually kasi ang pinag-uusapan dito yung Elected officials lang. oo, kasama dito sa, kumbaga nilocalize yung dating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Merong, kumbaga, zero structure na nandoon sa sa probinsya, sa syudad, sa bayan. Alright, sa ngayong partner ay bibigay po doon sa table ko. Oo. Kailangan ko na magkape. Pagbibigyan po muna tayo sa ilang mga kaganapan sa labas ng Maynila. Hindi po lang ako makarado na po. Also from the property, it should be publicized. Dalawang pulis patay sa pamamaril sa It Instituto ng should be Police Office publicized. sa Abra. Narito ang balitang kumpirmado. It should be Sigurado, publicized. hatid ni Radyo Patrol, Marlene Barrier. Marlene, magandang hapon. Magandang hapon na Bernie at Liza, patay sa pambaril sa loob ng opisina ng Provincial Explosive and K9 Unit ang dalawang pulis sa Bangged, Abra. Ito ay matapos na barilin ng pulis na may rangong police lieutenant ang kanyang kabarong police staff sergeant habang nagsisilyo sa loob ng barracks. Ang Deputy Public Information Office Chief, Brigadier General Randall Suanyo, ang pagkasama ng bala sila mo ng police staff sergeant na kanyang ikinasumi. Kasang dito, ay sinangkaring umano ng pulis lieutenant na barilin ng isa pang pulis na may ranggong police senior master sergeant pero hindi siya tinamaan. Gumante ng putok ang PSMS para na resulta naman sa pagkakawi ng suspect ng police lieutenant. Sabi nito, hindi na lumabas sa inisyal na investigasyon. Nauna nito ay pinatawag sa regional office ng police lieutenant matapos ireklamo na lasing habang naka-duty. Pinaghinaraan naman na nito ang biktimang police staff sergeant na nagsumbong sa kanya na tinitignan motibo ngayon ng mga otoridad sa pamarila. Kusang sumuko naman sa otoridad ang police senior master sergeant na nakabaril sa police lieutenant at naharap ngayon sa reklamong suicide. Patuloy ang ginagawa investigasyon hinggil sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado simulado. Ito ang Radyo Patrol para sa Padierno, DDMM. Maraming salamat, Marlene Padierno. Samantala, ICI, may reaksyon sa pangingilot sa ni dating DPWH Secretary Mandel Tumuan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon. Magandang hapon, Liza at Attorney. Walang kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na mag-issue ng whole departure order ay ito kay ICI Executive Director Brian Osaka. Kasunod ito ng paglabas sa bansa ni Relations Secretary Mandel Tumuan. Ang kaya lamang ng ICI ay ang magrekomenda sa Department of Justice sa mga pangalan ng individual na ilalagay sa Immigration Lookout Bulletin. Bukod dito, may rekomendasyon ang ICI sa Ombudsman para sa posibleng pananalitan sa budget control
skandal. Nanindigan naman sa usapan na patuloy na mag-iimbestiga at gagawa ng referral ng Independent Commission laban sa mga sabit sa anomalya kahit nasaan pa sila. Matatandaan kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na sa bansa siguruan at nagtungo sa Estados Unidos. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol John Garner, EFM. Maraming salamat, John Garner, at lahat ng ating mga Radyo Patrol. Ang may nangyari, nakareport agad sa CNN. Radyo Patrol sa Israel. Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado. Kasi hindi yung taga-type natin. Ayan po, nasa linya na po natin ang ating first caller of the day, si alias Miss Abby. Hello po, ma'am. Good afternoon, welcome to the attorney. Hello po, good afternoon po. Yes, go ahead po, may katanungan. Tanong lang po ako kasi po, nag-work po ako sa hotel. Tapos po, under po kami ng agency. Ngayon po sir, yung service charge po kasi na natatanggap namin, hindi siya updated namin natatanggap. Kasi po, hindi pa daw nagbabayad yung hotel sa agency namin. Kaya pa nakapending po yung service charge po namin. Tapos po, yung payslip po namin, hindi din siya updated na nabibigay sa amin at hindi din po doon naka-indicate yung service charge na natatanggap namin. Okay. May tanong lang po ako, bakit po, hindi ko po ba, nalilito po ako sa tanong kasi parang ang hirap po i-explain kung Okay. So, lilinawin natin yan. Ano po sinasabi nila? ano daw po, kasi po nagtaka po kasi kami sa, marami po kasi under yung hotel namin ng agency. Yung sa ibang agency naka-indicate po kasi sa basic na yung service charge na natatanggap nila. Kami po kasi hindi talaga. Tapos hindi pa updated yung payslip namin. Gaano ka-delayed po yung sinasabi na Sa yung price to na. Wala pong natatanggap na service charge po. Tapos yung payslip naman po, mula bayaran na. At maiwasan yung paulit-ulit na delay. Kasi ngayon, 2.5 months. Pero ang hula ko, even before, meron ng ganyan delay. O ngayon lang ba yan nangyari? Sabi ko, matagal na po bago lang po kasi ako sa hotel. Okay. Kumbaga parang April lang po ako nagsimula. Pero bago po ako pumasok ng April, may mga pending na... Sabi ni mga Maria, pending na rin po sa hindi pa service. pa Kunyari po, hindi po nakapagbayad yung hotel ng gantong araw. Parang ang nangyayari, parang inaabunuhan muna ng agency nila, kaya po hindi na bibili yung Tama yan. service Yes, charge Abby. nila. Mas tama yan. Yung agency lang, Good labor practice yan ng mga ibang agency. Kaya nga, sinasabi natin ngayon, pwede nyo nang ireklamo. Kasi kung tutuusin, sabi ko nga sa iyo, yung mga money claims ninyo, solidary liability, pwede nyo singilin sa agency ninyo at pwede nyo singilin sa hotel. At kumbaga, pag ginawa nyo yan kasi nagreklamo kayo sa NLRC, sasabihin ng hotel, uy, narinig na namin sa agency. So ngayon, yung agency ang makapaniwanag, bakit hindi pa nila nire-release sa mga tao? Hindi ba, Miss Abby? Kung hindi kasi kayo magre-reklamo, kumbaga, makiklaim ng inyong money claims dyan sa NLRC, talagang hindi sila matatauhan, hindi sila makikising sa tamang dapat gawin, Miss Abby. okay po. Try niyo po muna yun, ma'am. Tapos po, balikan niyo po kami kapag may iba pong sagot ang NLRC. Kasi yung unang hearing naman po dyan ay mediation, conciliation. So baka doon pa lang matakot na sila. Kasi Yes, yung tama. inaasahan po ninyong visitorial hindi naman araw-araw, hindi nga yan regular, hindi po ba? So kaya hindi rin regular ang pag-release sa inyo. Pag nag-file kayo ng kaso, talagang masisindihan yung kanilang mga uwitan. Oo. Tingnan natin, baka biglang umaksyon po sila agad kapag meron na pong Okay, Miss Eh, Abby. wala na rin
Okay, go ahead. Wala rin po kasi kaming time mag-file ng case na gano'n kasi nga po kumapas po sa work. Naintindihan po namin Miss Abby, pero tatandaan po natin, ito pong tinatanong nyo sa amin ay pera din po ninyo. Oo. Hard-earned money nyo ito. At pwede kayong mag-file as a group. So pwedeng may representative kayo doon. Opo. Pipirma lang kayo doon kasi may form lang yan. Sa amin, titilapan ninyo yung hindi naman agad-agad kailangan yung physical presence. Pwede kayo magpadala ng representative doon. Mas lugi kayo, Miss Abby. Diba? So, sana mabigyan nyo po ng oras po yan. Okay? Thank you po, ma'am. Tawag lang po Thank you ulit. po. Maraming salamat po sa information po. Opo, ma'am. Tawag po kayo ulit. Salamat po sa inyo. Ayan po si alias Miss Abby Partner. Tawag naman tayo kay Boy ng Palawan. Tatanungan po sa atin. Magandang hapon, Sir Boy. Welcome to Hello Attorney. Goodbye, Sir Boy. Balikan natin Wala yung ba? sila natin Sir yung Boy? linya. Ay, diba? Sige. Subukan natin. O si Abby ba yun? Okay na? Sir Boy? Tatawag. Okay. Okay, double So check habang natin hinihintay maya-maya. natin, Punta tayo sa ating mga batiin kasamahan po natin dyan. sila sa Live stream! Hello, Live hello na po. live. Si Diana Kirante, hello, attorney. Welcome back. Watching from Winnipeg, Canada. Si Aba. Sweetie Sweet ay nandito na. Si Estrella Garcia, si Darwin Kawalan, Roman Garabilla, sa nagpapaut po ng pagbati sa ating lahat. Marvin Riabad, Yam Yam, si Isla from South Korea, Estrella Garcia, Lovely Joy, Grace Pedregosa, Happy Si Wednesday. Agnes Reca, sabi niya, ang kaso po kasi dito, attorney, nangurakot na nga, puro tanggi pa. Walang umaamin, paano kakasuhan? Well, Buti it's nga. up to the ombudsman to actually investigate it. They just need someone to actually file a formal complaint. Correct. You know, that will trigger a formal investigation. At buti nga, masigasig yung ating DILG Secretary kasi siya yung may supervision and control dito sa mga tinatawag yan, yung mga local chief executive. Pero kung ngayon mainit sa usap-usapan sa social media, isang gobernador, at itago natin sa, hindi ko alam ang pangalan niya, actually ko matagal, basta sa Isabela siya, but anyway, malis yata na ibang bansa, tapos ang sabi niya sa mga tao, chill lang daw. So, chill lang daw. Good luck sa inyo. Ay, nako, but Okay, si anyway. Boy ay nakabalik na. Boy ng Palawan. Yan, magandang hapon po, Sir Boy. Go ahead po. Magandang hapon din. Ano po Ano yung yung katanungan? katanungan? Hello, sir. Opo, go ahead po. Pwede bang isalaysay ko yung katanungan ko sa inyo? Sige po, pero bilisan lang po natin kasi limitado po ang ating oras. Go ahead po. Ganito po. Mula sa GCash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Ito po. GCash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Basta patas. Hello, attorney yan. Sige po. Basta AM. Ito, ingat po. Ubo ng anak, nakababahala, kaproblema. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po Lemex for Kids sa ang panonood. pambato. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam. Kung muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.